Good day everyone, I am Jobit P. Perez and reporting of Chapter 1, Emerging Technology. So, emerging technology is a term generally used to describe a new technology, but it may also refer to continuing development of an existing deve- technology. So, emerging technology, sinasabi dito is emerging technology ay may mga bagong teknolohiya na kakasimula pa lang gamitin o na develop at may potential na baguhin kung paano tayo mabuhay, nagtatrabaho at nakikipag-ugnay sa isa't isa. So sa madaling salita, ito yung parang paparating pa lang pero chance, malakas na ang impact nito. So the term of commonly refers to technology that are currently developing or that are expected to be available within the next 5 to 10 years that are creating or unexpected to create significant economic. So these are examples include artificial intelligence, so AI, and then Internet of Things, IoT, and augmented reality, AR, virtual reality, VR po. Uh, blockchain, cloud computing, and big data robotics. So the Industrial Revolution was a period in 70s and 80s when production moved from manual labor to machines and factories. So ang Revolution Industrial ay isang mahalagang panahon sa kasaysayan kung saan nagkaroon ng malalaking pagbabago sa teknolohiya at pamumuhay ng tao. Nagsimula ito noong huling bahagi ng siguro mga 80s na siya at nagpatuloy hanggang naging bahagi ng ika-20 siglo. Sa panahong ito, nagkaroon ito ng paglipat mula sa mano-manong paggawa patungo sa paggamit ng mga makina at patatag pabrika. Started in Britain used new energy sources like coal and steam, led to faster and more efficient products. So ito ang mga major na nangyari sa paggawa ng industrial. So major industries affected. Is textile, paggawa ng mga damit at tela, mining, pagkuha ng mga mineral o carbon, and then agriculture, pagsasaka, ano pa man, manufacturing, paggawa ng produkto. So the important invention na nangyari sa is steam engine, nagsilbing puso ng pabrika ng tren. Tapos meron pa railroad o release ng train, nagpadali sa transportasyon ng tao at produkto. And then telecom, pagbilis ng komunikasyon. Tapos electric, nagpahaba ng oras sa trabaho at nagbigay liwanag sa mga lungsod. Mga uri ng industriya or type of industry. So primary, dito kinukuha ang mga ilaw na materyales mula sa kalikasan, halimbawa pagsasaka at pagmimina. Ang secondary naman ay ito ay sektor ng pagmanufaktura kung saan ginagawang produkto ang mga hilaw na materyales. So ang tertiary is sektor ng serbisyo, hindi produkto ang binibigay kundi serbisyo tulad ng pagtuturo or teaching at pangangalagal sa kalusugan or healthcare. Quaternary ay nakatuon sa pananaliksik at pagpapaunlad or kaya yung research o development. Dito nabubuo ang mga bagong kaalaman at teknolohiya. So
Ang role of data in emerging, tinatawag ito ay datos na bagong langis o new oil dahil ito na ngayon ang pinakamahalagang sangkap sa pag-uunlad ng teknolohiya. So, tumutulong ito sa paggawa ng matalinong disenyo or decision making at pagbabago or innovation. Ginagamit ito sa iba't ibang larangan tulad ng negosyo, kalusugan at agham. At ito ay nagtutulak sa Fourth Industrial Revolution o kasalukuyang revolusyong industrial na nakabatay sa digital teknolohiya. Programmable device. Ano ang programmable device? So, ito ay kagamitan na sumusunod sa mga ibinigay na panuto or instruction upang maisagawa ang isang gawain. Ang mga ito ay idinisenyo upang maging flexible, maaaring baguhin ang kanilang pag-andar o sa pamamagitan ng pagpalit ng programa o software. So, example is memory or imbakan ng data. Nagsisilbing imbakan ng impormasyon na maaaring basahin o isulat ng device. So, microprocessor, ito ay utak ng device na dumadaan sa instruction o pinoproseso ang mga ito. So, ang logic devices is namamahala sa mga kontrol at operasyon, tumutulong sa paggawa ng desisyon batay sa panuto. Ang networks naman is nag-uugnay ng sistemang upang magpalitan ng data at magtulungan. So, ang example nito is yung computer. Maaaring gawin ang iba't ibang gawain depende sa programang naka-install. So, yung router nagdidirekta ng trapiko sa internet. Sumusunod sa mga panuto para sa pagruruta ng data. So, modem ay nagko-convert ng signal upang makakonect sa internet. Gumagawa batay sa nakasulat ng panuto. Ang talakayan ko ngayon ay mga usong na hinaharap ng uusbong ng teknolohiya. Kabilang dito ang 5G networks na nagbibigay mabilis na koneksyon. So, isa naman ay artificial intelligence or AI. So, autonomous device na kaya nang gumagana na mag-isa. So, blockchain para sa ligtas na transaksyon. So, ang edge computing para sa mga mabilis na proseso ng data at smart spaces tulad ng matatalinong tahanan at lungsod.